Zero. Bokya. Representasyon ng kawalan. Ang konsepto ng zero ay unang naimbento ng mga sinaunang Babylonian, ilang daang taon bago pinanganak si Kristo. May konsepto din ng zero ang mga ancient Greeks at mga Arabong matematiko. Ang salitang zero daw ay galing sa Italianong term na zefiro, na hango naman sa salitang safira ng mga Arabo, na ibig sabihin ay nothing, wala. Pero ang zero, ulit-ulitin mo ng 6 na beses, nagiging milyon. 1,000 bilang ng 1,000. Pero, ika nga, may dilema ang mga sinaunang mathematicians. Kung ang zero ay may halaga bilang decimal place, paano nagkakahalaga ang isang bagay na kumakatawan sa kawalan? Nga naman, di ba? Milyon. Ngayon, pag-usapan natin ang 1,000,000. Sa palayang ito, ilang milyong butil ng palay kaya ang maaani? Dito sa kinakain nila, ilang milyong butil ng kanin kaya ang kayang punan ang sikmura nila? Ilang milyong butil ng buhangin at graba kaya ang kinakailangan para sa mga kondo na ito? May milyong piraso kaya ng pako ang nagamit para sa mga bahay na ito? Ano kaya ang masasabi nila na mas mahal pa ang parking lot ng isang kondo sa Bellagio kesa sa buong barangay nila? At eto, kunyari, si Jun Sabayton, ilang milyong hibla kaya ng buhok ang meron sa ulo ni Jun Sabayton? Kung si Bart kaya? O nga, ilang milyong hibla kaya ng buhok meron dyan? Kung ikaw kaya tol, ilang milyong kaya tol? Mas ka. Wala ka ng trabaho bukas, hoy. Milyon. Napaka-abstraktong konsepto. Pero bakit pag sa politika, pag pinag-uusapan ang mga milyon-milyon, parang napaka-ordinaryo lang? Mahigit 1,000,000. Baka lumaki yung 10 milyon, 11 milyon. 3 million? 11 million. 14.5 million pesos. 14.5 million. 1,000,000. Pero may mga kababayan tayong nabubuhay at namamatay na hindi pa nakakakita o nakakahawak ng 1,000,000. May mga Pilipinong hanggang ngayon ay walang 500 piso. May mga Pilipinong walang pambili ng gamot na halagang 50 pesos. May mga kababayan tayong kahit 5 piso ay wala. 1,000,000. 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